So ayun, what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So ngayon, nandito ulit tayo sa may Motorcycle City Malolos branch para dito sa may Yamaha Sniper 155. Ito, yung BBA na to. Yung mga gustong kumuha nito, nandyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Pero papakita ko na sa inyo yung price. Ayan, para sa 114,900 na cash is sulit na to para sa akin. Isa sa mga sulit na 150cc na naka BBA na, tapos naka slippery clutch pa siya, di ba? Isa sa mga magagandang features na hindi mo makikita sa iba. Pero yun nga, puntahan nyo na lang dito para dun sa price nya, or kontakin nyo yung number na nandiyan sa description. So ayan, yung Sniper 155 na to, para sa kanyang headlight, naka headlight nya, di ba? Tsaka ito naman yung park light nya. So hindi ako sure kung alin dito yung pinaka headlight nya, pero alam ko ito, no? Tapos ito LED na rin yan, yung nandito sa may handlebar, and then LED rin halos lahat nung kanyang headlight dito. Tapos yung kanyang park light, and yung kanyang signal light dito is halogen bulb, no? Hindi natin mapapansin dito, pero halogen bulb yan. Medyo malabo lang yung kanyang salamin dito, pero napaka-aggressive ng looks nya. Talagang, alam niyo yun, may mga sharp design yan. Tapos dito sa part na to, yung iba naglalagay ng winglet hindi ko alam kung saan nila nilalagay meron yatang bolts dito sa ilalim. Yan, so glossy finish na merong pagka matte finish yung datingan nya. Ito matte finish to, ito is glossy, tapos meron siya mga lining dito, and 6 speed na rin to. So meron decals na naiwan dito, pero sana dinalawan na lang nila, no? Para mas magandang tingnan. Mga lining din yan dito. Tapos dito parang ano siya, no? Dati pinagtatawanan nila yung itsura nito, parang ang pangit to nung datingan, pero para sa akin ang pogi niya Tapos dito meron siyang matte finish, no? So para siyang may pagka robot yung itsura, di ba? Yan, meron din dito na emblem ng Yamaha. Tapos dito matte finish na may pagka carbon fiber looks yun dito. Napakalit ng details niya rito, pero ma-appreciate ko. Sa kanyang front fender, ano siya, hindi naman siya ganun ka-bulking tingnan, pero medyo manipis lang. Tsaka meron siya mga pa-curve na design. Yung kanyang plastic na ginamit dito, flexible naman, tsaka makapal-kapal. And mahaba-haba din yung kanyang extension para sa kanyang front fender. Fork, naka matte finish din naman to. Ganda rin ang pagka matte nya. Naka disc brake dito sa harap, nakapal-kapal din, tsaka malaki-laki din. At naka single piston caliper na kulay gold. Ganda ng pagka gold na ito, diba? Tapos naka mugs din siya, tubeless na rin to. Ang size nito is 90 by 80 by 17. Brand na ito Snylon nakalagay dito ayan, Maxxis. So maganda-ganda na rin pala, kahit di nyo napalitan to, talagang makapit na siya. Ganda na nung tires na ito. So brake in yun ang maganda, talagang sulit na sulit. Yung sa gulong pa lang, diba, naka Maxxis na siya. So dito sa likod, papansin natin yung radiator nya, wala siyang cover. So para sa akin, pag binili ko to, palalagyan ko ng cover dito para at least, diba, safe yung ating radiator dito, diba? May mga nabibili naman na aftermarket na radiator cover. So dito sa likod, open na open naman yan, diba? Para sa putek nya, dito naman medyo close lang, pero at least ito open na open siya. Madali lang din naman yan hugasan, no, or linisin, diba? So kasi ito yung itsura nya rito. Yan, may mga sharp design siya, napaka-aggressive ng looks nya, diba? Tapos dito, kala mo naka-close pero open siya para sa aerodynamics ng motor. Yan, yung kanyang decals, di naman siya ganong kakalat, or di naman siya ganong kasakit sa mata. Napaka minimalist lang niya. Meron siya ritong logo na sticker din to ng Yamaha. So Yamaha, okay na okay lang din to yung decals niya, di ba? So naka VVA na rin to, or variable bulb actuation. So yung kanyang makina rito, maganda-ganda rin. Napaka futuristic nung kanyang design.
So sa kanya namang exhaust dito is maliit-liit lang yung elbow niya, and then malaki din yung kanyang pipe, no? Mahaba-haba din siya. So dito para siyang meron parang carbon fiber finish, may pagka-matte. Ito matte finish din to. And then dito sa may dulo, glossy finish yan, tapos meron siyang glittery effect, no? Ganda ng design niya, napaka stylish, no? Tsaka futuristic nung datingan. So naka monoshock to, hindi ko alam kung adjustable siya, pero parang hindi na siya adjustable. So ayan, meron din tong tire hugger, and meron din siya mga sharp design dito. Tsaka maganda yung plastic na ginamit, flexible siya. Ayan, tapos yung design niya rito parang meron siyang cover para dun sa monoshock niya. Then yung kanyang brake fluid dito, labas na labas siya, pero sana inusad pa dito, medyo nakalabas diba? Maxxis din yung kanyang tires dito sa likod, at yung size is 120/70 by 17. So naka mugs din yan, naka disc brake dito sa likod, at naka single piston caliper na maganda rin yung braking system nito. Naka-Nissan na siya. Yan, so naka kulay gold din yan. Ganda rin ng mugs na ito, ganda ng finish ng pagka-blue nya. Tapos napakakapit nung kanyang gulong. Yan, tapos dito sa side na to, isa aggressive nung looks niya, pati yung kanyang grab bar, and ayan sa tail light niya sumasabay dun, diba? Aggressive din, meron siya mga sharp design dito, and then glossy finish to na meron siyang parang glittery effect dito. So medyo maliit lang yung kanyang tail light, ito lang siya, diba? Pero ang liwanag sa gabi kasi naka LED na rin yan. Yung kanyang signal light is halogen bulb, and sana talaga nag LED na rin sila rito Tsaka medyo ingat-ingat kayo dito, medyo ano siya, matigas siya, hindi siya ganun ka-flexible. So yan, sa kanyang rear fender, matte finish, meron siyang plate light dito, meron siyang kanyang reflector, tapos yung lagay ng plate, ito may pagka carbon fiber finish. So hindi naman siya ganun kalapad, no? So, dito naman meron din siyang chain cover, so karugtong lang din siya, or magkasama yung chain cover niya tsaka yung kanyang tire hugger, no? Yung kanyang swing arm standard naman, yung kanyang sprocket dito is 46 yung size na nandito. And yung design dito sa makina is stylish din, tapos naka single head shifter din naman to, no? Tapos yung kanyang tapakan dito, goma na makapal. Ito, napiflip din naman to. And then, makapal din yung rubber na ginamit dito. Then, dito naman sa center stand niya, tsaka sa side stand niya, makapal-kapal din yung metal. Pero sana, dito rin sa Yamaha, no, na lagyan din itong underbone na to ng kill switch para dito sa side stand niya, di ba? Laking tulong kasi yon para dun sa mga rider natin na makakalimutin, lalo na pag tinataas to, itong side stand niya. Naman yung itsura, no, napakalinis lang itsura dito sa kanyang tank. Tapos ito, dito yung battery so halos wala kayong mapaglalagyan dito ng mga, siguro sa mga papers pwede nyo isuksok dito, di ba? Tapos dito naman yung kanyang helmet hook, yan, ito plastic lang to. Then ito naman meron siyang lagayan ng mga basic tools dito rin sa taas. Yan, maganda-ganda rin yung plastic na ginamit dito. And then yung kanyang leather dito, tingnan nyo naman, napaka premium nung itsura nya, di ba? Tapos meron ding stitches dito na kulay white, so ito yung nag-highlight dito Yan, so ito yung leather na ginamit dito, napaka premium. Tsaka dito sa may OBR, yan, ito hindi siya madulas, pero ano lang siya, manipis lang yung kanyang foam na ginamit dito, no? Tapos ayan, talaga ang macho talagang tingnan, lalo na itong body niya, di ba? Napaka macho niya tingnan, ang dami niyang mga pakanto, or ang dami niyang lining, di ba? So yung kanyang susi, ayan yung pinaka itsura. So merong Yamaha dito, at yung kanyang ignition key stylish din naman, so meron push na na lock, no? So ma-open natin yan pag ginamit natin yung susi natin. So
So hindi siya naka activate, no. Dito sa kanyang panel gauge, naka full digital siya. So dito meron siyang pindutan, hindi ko alam kung adjust to. Yan. So dito naman yung kill switch, meron siyang hazard dito. Yan, may built-in hazard na rin pala siya. Tapos off, electric starter. So ito ay naka-automatic on na siya, no? So yung kanyang lever dito para sa front. Upuan naman sa shock, okay din yung shock sa harap. Yan yung upuan, medyo syempre manipis lang to. Yan, ramdam natin yung ano, pero komportable siya eh. Yan. So ayun,